Sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa labas ng simbahan ng San Jeronimo, nakatayo ako sa dulo ng altar habang ang laylayan ng aking mamahaling wedding gown ay puno ng malapot at madilim na putik. Ramdam ko ang hapdi ng mga sugat sa aking mga palad mga galos na nakuha ko sa paghila sa mga pamilya ng aking mga manggagawa mula sa gumuhong lupa sa hasyenda kaninang madaling araw. Sa harap ng daan-daang bisita mga kislap ng kamera at ang bango ng mga bulaklak na tila amoy ng isang burol, tinitigan ko ang lalaking akala ko ay aking magiging sandigan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang pari, inagaw ni Leandro ang mikropono. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ay nabalot ng isang ngising puno ng pandidiri. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa mga tao bago binitawan ang mga salitang tila isang mabilis na saksak sa aking dibdib. Hindi ko kayang pakasalan ang isang babaeng nagnanakaw sa mismong mga taong sinasabi niyang iniligtas niya. Malakas na deklarasyon ni Leandro na umalingaw-ngaw sa buong cathedral. Kasabay nito ang malalaking screen sa loob ng simbahan na dapat ay magpapakita ng aming mga retrato bilang magkasintahan ay biglang nagbago. Isang malabo ngunit malinaw na video, ang lumabas ako suot ang aking corporate suit na tumatanggap ng isang maletang puno ng pera mula sa isang hindi kilalang lalaki. Nakasulat sa caption ng petsa at ang halagang 80 milyong piso ang kabuuang pondo para sa reconstruction ng mga bahay ng mga biktima ng bagyo. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin sa loob ng simbahan. Ang bulungan ng mga tao ay tila mga bubuyog na dahan-dahang lumalapit upang manira. Hindi ako gumalaw, hindi ako sumigaw. Pinanood ko ang bawat segundo ng video na iyon habang ang aking isip ay mabilis na nag-aanalisa ng bawat anggulo. Ang video ay isang bihasang manipulasyon, isang tagpi-tagping kasinungalingan na binuo sa loob ng kadiliman. Lumapit si Doña Eulalia de Fierro, ang matandang reyna ng aming karibal na kumpanya, na may hawak na isang pirasong papel. Sa kanyang mga mata ay makikita ang tagumpay na pilit niyang itinago sa ilalim ng huwad na pag-aalala. Ihapirasuhin mo na ang admission of guilt na ito, pabulong na utos ni Doña Eulalia sa isang boses na puno ng lason. Don't be selfish, Marcela. Kung gagawin mo ito, hindi madadamay ang kapatid mo. Isipin mo si Gaspar. Isipin mo ang dangal ng mga Alcantara na kasalukuyan mong winawasak. Lumingon ako sa aking tabi naghahanap ng kakampi. Doon ay nakita ko si Gaspar, ang aking kaisa-isang kapatid na lalaki, na nakayuko at hindi makatingin sa aking mga mata. Nang humakbang siya pasulong, akala ko ay ipagtatanggol niya ako. Ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, ang kakarampot na init sa aking puso ay tuluyang naging yelo. Marcela, tama na ang pagpapanggap. Sabi ni Gaspar sa harap ng lahat, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit tiyak. Nakita ko ang mga transaksyon sa opisina. Patawarin mo ako pero kailangan kong panindigan ang katotohanan. Ang pirma sa mga tseke, pirma mo iyon. Sa sandaling iyon, ang bawat sakripisyong ginawa ko para sa hasyenda, ang bawat gabing hindi ko itinulog para ayusin ang mga utang na iniwan ng aming ama, at ang bawat barya na ipinagkait ko sa aking sarili para lamang may makain ang mga manggagawa, ay tila mga dahong natuyo at tinangay ng hangin. Ang pagtataksil ni Gaspar ay hindi lamang isang sugat. Ito ay isang hatol ng kamatayan sa aking lumang pagkatao. Ang ingay ng mga tao ay lalong lumakas nang pumasok ang 4 na pulis sa gitna ng aisle. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa aking pagkabilanggo. Naramdaman ko ang kamay ni Leandro na pilit akong ginigising mula sa aking pagkakatulala. Pilit akong pinapapirma sa dokumentong hawak ni Doña Eulalia. Sign it, Marcela, gawin mo ang tama para sa pamilya. Sigaw ni Leandro, ang kanyang mukha ay malapit na sa akin, sapat na para maamoy ko ang kanyang huwad na katapatan. Ngunit sa gitna ng gulo, sa gitna ng mga flash ng camera, na tila mga kidlat na bumubulag sa akin, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Ang sakit na dapat ay nagpapaiyak sa akin ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong rasyonalidad. Tumingin ako kay Gaspar, kay Leandro at kay Doña Eulalia. Nakita ko sila hindi bilang mga mahal sa buhay, kundi bilang mga piraso ng isang maruming laro na kailangan kong tapusin. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat mula sa kamay ni Doña Eulalia. Nakita ko ang paghinga nila nang malalim ang akala nilang pagsuko ko. Ngunit sa halip na ilapat ang dulo ng panulat sa papel, tiningnan ko ang dokumento
At pagkatapos ay mabilis ko itong pinunit sa 2 sa 4 hanggang sa maging maliliit na piraso na tila mga konfeti ng isang patay na pangarap. Maaring mawala sa akin ang kasalang ito. Panimula ko ang aking boses ay hindi nanginig, ito ay malamig at matalas na parang talim ng isang bagong hasang itak. Maaring mawala sa akin ang posisyon ko sa kumpanya. Ngunit hindi ko kailanman gagamitin ang isang kasinungalingan para protektahan ang mga taong ang unang ginawa ay ibenta ako sa aking mga kaaway. Tinitigan ko si Gaspar ng matagal, isang tingin na nagpababa sa kanyang balikat. Pagkatapos ay lumingon ako sa mga pulis at dahan-dahang inilahad ang aking mga kamay. Ang mga sugat sa aking palad ay nakatambad sa lahat bilang saksi ng aking tunay na ginawa kaninang madaling araw. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin, sabi ko sa mga opisyal. Habang nararamdaman ko ang malamig na bakal ng posas na kumakapit sa aking mga pulso, hindi ako yumuko. Hindi ko hinayaang makakita sila ng kahit isang patak ng luha. Sa bawat hakbang ko palabas ng simbahan, habang ang ulan ay dumadampi sa aking mukha at ang putik ay lalong kumakapit sa aking gown, isa lamang ang nasa isip ko. Ang Marcela na kilala nila, ang Marcela na masunurin, ang Marcela na laging nagpaparaya, ang Marcela na martir para sa pamilya, ay namatay na sa tapat ng altar na iyon. At ang babaeng maglalakad palabas ng simbahang ito ay ang kanilang pinakamatinding bangungot. Ang amoy ng lumang semento at kalawang na humahalo sa singaw ng ulan. Ang tanging kasama ko sa loob ng maliit na seldang ito, ang puting wedding gown na suot ko pa rin, ay tila naging isang maruming balat na unti-unting naninigas dahil sa natuyong putik. Sa bawat paghinga ko nararamdaman ko ang bigat ng tela, ngunit mas mabigat ang bawat numerong tumatakbo sa aking isipan. Hindi ako umiiyak. Ang mga luha ay para sa mga taong may oras pa para sa panghihinayang, at ako wala na ako niyon. Kinuha ko ang isang maliit na kapiraso ng uling na nakita ko sa sulok ng semento. Gamit ang nanginginig, ngunit tiyak na kamay nagsimula akong magsulat sa pader. Sinusulat ko ang mga petsa ng bawat transaksyon, ang mga pangalan ng kumpanyang ginamit ni Leandro, at ang mga oras na lumabas ang pera mula sa kaba ng Hacienda Alcantara. Ang aking isip ay nagsisilbing isang spreadsheet na pilit binubuo ang puzzle ng kanilang kataksilan. Nabalot ng ingay ang koridor nang marinig ko ang mabibigat na hakbang at ang paggalaw ng mga susi na tumatama sa bakal na rehas. Hindi ako lumingon. Alam ko ang amoy ng pabango na iyon, isang mamahaling brand na ako mismo ang bumili para sa kanya noong huling kaarawan niya. Marcela, ang boses ni Leandro, ay puno ng maling lambing, tila ba hindi siya ang lalaking hiyang-hiya sa akin sa harap ng altar kanina. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Nakatayo siya sa labas ng rehas, maayos pa rin ang kanyang tuxedo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Inabot niya ang isang folder sa pagitan ng mga bakal. Gusto kitang tulungan, Marcela. Alam mo namang hindi ko kayang makita kang ganito. Panimula niya ang kanyang tono ay tila isang amang pinapangaralan ang isang pasaway na anak. Pirman mo na ang paglilipat ng mga titulo ng lupa sa ilalim ng pangalan ko. Kapag ginawa mo iyon, mawi-withdraw ang mga charges. Sasabihin natin na nagkaroon lang ng accounting error. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Ayaw kong tuluyan kang lamunin ng ambisyon at galit mo. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking lalamunan, isang tawang tuyo at walang buhay. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, ang aking mukha ay tila isang maskarang gawa sa yelo. Leandro, mas bagay sa iyo ang manahimik kaysa magsinungaling. You look pathetic. Ang aking boses ay sapat lang ang lakas para marinig niya, ngunit sapat ang talim para hiwain ang kanyang ego. Hindi mo ako ikinulong dito para protektahan ako. Ikinulong mo ako dahil alam mong ikaw ang magnanakaw at kailangan mo ang pirma ko para gawing legal ang pagnanakaw mo sa mga manggagawa. Nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Nawala ang huwad na lambing pinalitan ng isang mapanganib na titig. Huwag kang magmalaki, Marcela. Wala ka ng kakampi. Si Gaspar mismo ang kumuha sa backup drive mo kagabi. Lahat ng ebidensya na akala mo ay hawak mo naging abo na. Pagyayabang niya, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa rehas. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok ng isang sandali. Si Gaspar. Ang aking kapatid na pinalaki ko, ang kapatid na pinrotektahan ko mula sa lahat ng hagupit ng buhay, siya mismo ang nagnakaw ng aking huling alas. Hindi lang niya ako ipinahiya. Ninakawan niya rin ako ng pagkakataong lumaban ng patas. Ngunit sa halip na sumabog, lalong tumatag ang aking paninindigan. Kung ang aking sariling dugo ay handa akong sunugin,
Kailangan kong maging apoy na mas malakas kaysa sa kanila. Salamat sa impormasyon, Leandro. Tugon ko habang muli akong humarap sa pader para ituloy ang aking mga kalkulasyon. Ngayon umalis ka na. Nag-aaksaya ka lang ng oxygen sa loob ng presintong ito. Mabubulok ka dito, Marcela, walang abogado ang kukuha sa iyo. Ang huling sigaw ni Leandro bago siya tuluyang umalis ang tunog ng kanyang sapatos ay unti-unting naglalaho sa dilim. Muli akong nabalot ng katahimikan, ngunit hindi ito nagtagal. Mula sa dulo ng aking selda, naramdaman ko ang presensya ng isa pang tao. Isang babaeng nakasuot ng isang simpleng black dress. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim na sumusuri sa aking pagkatao. Hindi ko siya kilala, ngunit ang aura niya ay hindi kapareho ng mga taong nais akong saktan. Lumapit siya sa rehas at tumingin sa mga numerong isinulat ko sa pader gamit ang uling. Isang maliit na kurba ang lumabas sa kanyang mga labi, hindi isang ngiti, kundi isang senyales ng pagkilala sa talino. Accounting fraud, smart moves for someone in a wedding dress. Ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. Sino ka, tanong ko habang pinapagpag ang uling sa aking mga kamay. I am Salvadora de la Cruz, sagot niya. I can get you out of this cage in 24 hours, Marcela. But don't mistake me for a hero or a friend. I don't care about your innocence. Tinitigan ko siya. Alam ko ang pangalang de la Cruz, isang pangalang madalas mabanggit sa mga audit ng pamilya de Fierro. Anong gusto mo? Sumandal siya sa bakal na rehas, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig ng aking selda. Gusto ko ang parehong bagay na gusto mo, ang makita ang imperyo ng mga de Fierro at Alcantara na nagliliyab. Tutulungan kita, pero sa oras na makalabas ka, ang buhay mo at ang talino mo ay magiging pag-ari ko. Tumingin ako sa labas kung saan ang kidlat ay muling gumuhit sa madilim na langit. Alam ko na ang pagtanggap sa alok niya ay parang pagpirma sa isang bagong kontrata sa impyerno. Pero sa mundong ito, na wala na akong matakbuhan, ang tanging paraan para manalo ay ang makipagkasundo sa dyablo. Kailan tayo magsisimula? Tanong ko, ang aking tinig ay mas malamig pa sa simoy ng bagyo sa labas. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang ingay ng labas ay tila isang dambuhalang hayop na nagpupumilit pumasok sa aking selda. Mula sa maliit at may rehas na bintana sa itaas, naririnig ko ang pamilyar na boses ni Doña Remedios. Alam ko ang tonong iyon, ang boses na ginagamit niya kapag may bago siyang nasasagap na chismis, ngunit ngayon, ako na ang paksa ng kanyang breaking news. Sumilip ako at nakita ko siya sa labas ng presinto, hawak ang kanyang mamahaling cellphone habang naka-livestream. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na lungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa dami ng mga manonood. Mga kamarites, nakakalungkot talagang isipin na ang sarili nating kadugo ay may ganitong kadilim na sikmura, saad ni Doña Remedios sa kanyang screen habang iwinawagayway ang kanyang libreng kamay. Simula bata pa lang yang si Marcela, ambisyosa na yan. Gusto niyang sapawan ang kanyang kuya Gaspar. Isipin niyo, pati pondong para sa mga biktima ng bagyo kinurakot para lang sa sariling luho. Napakawalang puso. Nanatili akong tahimik sa dilim. Ang bawat salita niya ay tila isang talsik ng putik sa aking pangalan, ngunit hindi ako kumibo. Ang mga taong tulad niya ay nabubuhay sa atensyon. Ang hindi pagpansin sa kanila ang pinakamalalang parusa. Maya-maya pa bumukas ang pinto ng selda at pumasok ang isang pulis, kasunod ang aking ina, si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay namumugto at ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Sa isang sulyap, mukha siyang isang inang wasak ang puso, ngunit para sa akin, isa siyang anino ng nakaraan na pilit akong ibinabalik sa pagiging biktima. Marcela, anak. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsusumamo. Lumapit siya at hinawakan ang malamig na rehas na naghihiwalay sa amin. Maawa ka naman sa pamilya natin. Ang kuya Gaspar mo hindi na makalabas ng bahay dahil sa kahihiyan. Si Leandro handa pa ring tumulong, basta aminin mo na lang ang kasalanan mo. Sabihin mo na lang na nagkamali ka, na nadala ka ng tukso. Iiligtas ka namin, anak. Gagawan natin ng paraan na hindi ka mabulok dito, basta huwag mo nang idamay ang pangalan ng mga Alcantara. Tinitigan ko ang aking ina. Ito ang babaeng nagturo sa akin ng dasal, ngunit ngayon ay tinuturuan akong magsinungaling para protektahan ang mga taong nagtapon sa akin sa apoy. Ilang taon akong naging anak na sunod-sunuran sa inyo, mga tata. Ang aking boses ay kalmado, walang halong galit, ngunit puno ng bigat.
Ilang beses akong nagpuyat para lang siguraduhing may pangalan pa kayong ipagmamalaki. At ngayong ako ang nasa katuwiran, gusto niyo pa ring ako ang magsakripisyo. Ang pamilyang sinasabi niyo ma ay namatay na noong sandaling pinanood niyo akong pusasan sa tapat ng altar nang wala man lang kumibo sa inyo. Wala kang utang na loob. Biglang sumigaw ang aking ina, ang kanyang luha ay napalitan ng puot. Binuhay ka namin sa karangyaan. Si Gaspar ang haligi ng kumpanyang ito at hinding-hindi ko hahayaang sirain mo siya. Ang haliging sinasabi niyo ay gawa sa marupok na kahoy matahan. Tugon ko habang dahan-dahang tumatalikod sa kanya. Umalis na kayo, hindi niyo makukuha ang pirma ko at hindi niyo na rin makukuha ang anak na handang magpakamatay para sa inyong kahihiyan. Narinig ko ang kanyang paghagulgol, ang tunog ng kanyang mga kamay na humahampas sa rehas hanggang sa kalad ka rin siya palabas ng pulis. Ang katahimikang naiwan ay tila isang mabigat na kumot. Ngunit bago ko pa man muling makuha ang aking konsentrasyon, pumasok ang aming abogada ng pamilya, si Pilar Benavides. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi ko nagugustuhan. Inilapag niya ang isang folder sa maliit na lamesa sa labas ng selda. "Marcela, I'm here to help." Sabi ni Pilar, ang kanyang tono ay tila isang kaibigan. "Pero kailangan nating maging practical. Pirmahan mo na itong dokumento para pansamantalang mailipat ang iyong mga shares kay Gaspar. For protection only habang mainit pa ang media. This is the only way to stabilize the company." Tiningnan ko ang dokumento. Alam ko ang bawat font, ang bawat sukat ng margin sa mga ganitong papel. Hindi ito protection. Ito ay isang pagsuko ng aking huling kapangyarihan. "Umalis ka na rin, Pilar." Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. "Sabihin mo kay Doña Eulalia hindi gagana ang mga luma niyang taktika sa akin. I know whose side you're on." Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha bago siya mabilis na lumabas. Muli akong naiwan sa dilim, ngunit sa pagkakataong ito naramdaman ko ang isang kakaibang panginginig sa aking bulsa. Ang cellphone ko na itinago ni Salvadora sa ilalim ng aking unan bago siya umalis ay dahan-dahang gumalaw. Kinuha ko ito at binuksan ang isang anonymous na voice message. Isang baritono at malamig na boses ang narinig ko, isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. "Marcela Alcantara, huwag kang magpapaloko sa mga luhang nakikita mo. Ang apoy na pumatay sa tatay mo 13 taon na ang nakalilipas ay hindi isang aksidente. Hanapin mo ang libreta ng dasal sa Miagao. Doon nakasulat ang pangalan ng tunay na pumatay sa kanya. At ang taong iyon ay kasama mo sa loob ng bahay niyo." Kasabay ng pagtatapos ng mensahe, tila pumasok sa aking ilong ang amoy ng usok at nasusunog na asukal, isang amoy na 13 taon ko nang pilit na kinakalimutan. Ang aking puso ay tumibok ng napakabilis. Hindi lang pala pera ang ninakaw nila sa akin. Ninakaw nila ang katarungan para sa aking ama. Ang bawat hakbang ko palabas ng presinto ay tila isang mabigat na pagsukat sa kalayaang hindi ko inaasahan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa aking mukha dahilan upang mapikit ako ng bahagya. Hindi pa rin ako nagpapalit ng suot. Ang aking wedding gown ay naging kulay abo na ang mga kristal nito ay nangungulag na tila mga tuyong luha. Sa labas ng gate, isang itim na sasakyan ang naghihintay at sa loob nito ay ang babaeng nagpabago sa takbo ng aking gabi. Pumasok ako sa sasakyan nang walang imik. Ang loob nito ay amoy mamahaling katad at malamig na aircon, isang malaking kaibahan sa malansang amoy ng selda. Si Salvadora ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa isang tablet. "You look like a ghost, Marcela," pansin niya nang hindi tumitingin sa akin. "A ghost in a dirty white dress." "Ghosts are hard to kill, Salvadora." Malamig kong sagot habang tinitingnan ang dumi sa aking mga kuko. "Saan tayo pupunta?" Hindi siya sumagot. Sa halip, ang sasakyan ay dumaan sa mga eskinita ng Iloilo hanggang sa marating namin ang isang abandonadong bodega sa gilid ng pantalan. Ang amoy ng dagat at kalawang ay sumalubong sa amin nang bumukas ang malaking pinto ng bodega. Sa loob may mga mesa na puno ng mga folder computer at mga board na may mga connection ng mga pangalan. Ito ang sentro ng operasyon ni Salvadora. "Bakit mo ako tinutulungan?" Tanong ko habang nililibot ang tingin sa paligid. "Hindi ako naniniwala sa charity, lalo na mula sa isang katulad mo." Tumigil si Salvadora sa paglalakad at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata
ay parang dalawang itim na batong walang ningning. Ang apelidong de la Cruz ay isang takip lamang Marcela. Ang tunay kong pangalan ay De Fiero. Ako ang anak sa labas ni Don Severino. 12 taon akong nanirahan sa gilid ng Hacienda de Fiero, kumakain ng mga tira-tirang itinapon ng asawa ni Doña Eulalia. I spent half of my life studying their patterns, their greed, and their sins. You are not my project. You are my weapon. I want to see that family crawl on the same dirt I used to eat. Naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Pareho kaming itinakwil ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa amin. Pareho kaming ginawang biktima, ngunit ngayon, pareho kaming nagpapasya na maging maninila. Inilabas ni Salvadora ang isang makapal na audit report at inilatag ito sa harap ko. Look at this. Leandro and Isabella didn't just steal the fund. They created 7 shell companies: transportation, logistics, and supply. They were laundering the Alcantara's operational budget for months. Your brother Gaspar knew about the debts, but he was too blinded by Isabella's promises to see that she was digging his grave. Tiningnan ko ang mga dokumento. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Bawat pirma na akala ko ay lehitimo ay may nakatagong butas. Napansin ko ang isang particular na pangalan, Valderrama Logistics. Iyon ang kumpanyang pag-aari ni Leandro na dapat ay magdadala ng mga materyales para sa mga biktima ng bagyo. They used the storm as a curtain, pabulongkong, sabi ang aking isip, ay nagsisimula ng bumuo ng isang kontraplano. Inubos nila ang pondo bago pa man dumating ang bagyo, at nang mangyari ang saktong sakuna, ako ang ginawa nilang biktima para pagtakpan ang butas sa kaban. Kumuha si Salvadora ng 2 baso ng mainit at matapang na kape. Inabot niya sa akin ang isa. Umupo kami sa harap ng malaking blueprint ng Hacienda Alcantara. Ang kape ay mapait, ngunit ito ang nagpabuka sa aking mga pandama. Sa bawat higop, ang aking rational na isip ay unti-unting nagtatagpi-tagpi ng mga solusyon. Kailangan ko ang ketsat ng tatay ko, sabi ko nang may kasiguraduhan. Doon nakatago ang mga lihim na hindi kayang burahin ng anumang computer. Pero paano ako makakabalik sa hacienda siguradong binabantayan nila ang bawat kilos ko? Leave that to me, tugon ni Salvadora. But there's one more thing you should know, Marcela. Your bail? It wasn't paid by my personal money, kumunot ang aking no. Anong ibig mong sabihin? Ang 600 pamilya ng mga manggagawa sa hacienda. Ang bawat isa sa kanila ay nag-ambag ng barya-barya mula sa kanilang mga natitirang ipon. Ang boses ni Salvadora ay may bahid ng bigat. Sinabihan sila ni Leandro na ikaw ang nagnakaw ng pera nila, pero alam mo kung anong sabi nila. Sabi nila si Marcela ang naghila sa kanila mula sa putikan noong bagyo. Sabi nila mas maniniwala pa silang ang langit ay babagsak kaysa sa magnakaw ka sa kanila. Yun ang perang ginamit ko para ilabas ka. Biglang tumigil ang mundo ko. Ang init ng kape sa aking kamay ay tila naging isang dambuhalang bigat sa aking dibdib. Ang mga taong walang-wala, ang mga taong kinalimutan na ng gobyerno at ng sarili kong pamilya. Sila ang tumubos sa aking kalayaan. Isang matinding damdamin ang gumapang sa aking lalamunan. Hindi ito lungkot kundi isang sumasabog na pananagutan. Ang utang na loob na ito ay hindi ko babayaran ng pasasalamat lamang. Babayaran ko ito ng dugo at katarungan. Salvadora. Tawag ko sa kanya habang nakatingin sa blueprint ng lupaing ninakaw sa amin. I don't want to just win. I want to destroy them so completely that their names will become a warning for the next 100 years. That's the Marcela I was waiting for, sagot niya habang inilalapag ang kanyang baso. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, isang tawag ang pumasok sa burner phone na ibinigay ni Salvadora. Nang sagutin ko ito, walang nagsalita sa kabilang linya. Ang tanging narinig ko ay ang tunog ng isang mabilis na paghinga at ang pamilyar na himig ng isang kanta na madalas kantahin ng tatay ko bago siya matulog. Pagkatapos ang linya ay naputol, iniwan akong nakatitig sa kawalan habang ang mga balahibo ko sa braso ay nagsisitaasan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan pabalik sa Hacienda Alcantara ay tila isang pagbabalik sa loob ng isang pugad ng mga linta. Hindi na ako nakasuot ng wedding gown. Ngayon suot ko na ang isang itim na blazer at slacks, isang uniformeng mas angkop sa isang digmaan kaysa sa isang selebrasyon. Habang papalapit kami sa tarangkahan, nakita ko ang kumpol ng mga manggagawa. Ang kanilang mga mukha na dati ay puno ng pagbati ngayon ay balot ng pagdududa at galit. Pagbaba ko ng sasakyan ng alikabok mula sa tuyong lupa,
ay humahalubilo sa mainit na hangin. Isang malakas na sigaw mula sa isang matandang magsasaka ang bumasag sa katahimikan, isang akusasyon na nagsasabing ako ang dahilan kung bakit wala silang pambili ng gamot at pagkain. Hinarangan nila ang aking daraanan, ang kanilang mga katawan ay tila isang pader ng kawalan ng pag-asa. Hindi ako naging emotional. Tiningnan ko sila ng diretso sa mga mata isa-isa hanggang sa ang ilan sa kanila ay dahan-dahang napayuko. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa paghingi ng tawad. Nakukuha ito sa pagpapakita ng resulta. Narinig ko ang mga balita. Panimula ko ang aking boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa malawak na bukiran. Sinasabi nilang ninakaw ko ang inyong kinabukasan. Pero alam ninyo sa inyong mga puso kung sino ang talagang tumataba habang kayo ay nagugutom. Bigyan ninyo ako ng 30 araw para ayusin ang lahat ng ito. Kung sa loob ng panahong iyon ay hindi ko maibalik ang bawat barya ninyo, sunugin ninyo ang bahay na ito kasama ako sa loob. Handa akong maging mitya ng inyong galit. Isang sandali ng matinding katahimikan ang namayani. Isang matandang lalaki, si Mang Teroy, na pinuno ng unyo ng humakbang pasulong. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang palad ay magaspang puno ng kalyo mula sa dekada ng pagtatrabaho sa lupaing ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng hasyenda. Hindi ito tungkol sa titulo ng lupa. Tungkol ito sa mga buhay na nakasalalay sa aking bawat desisyon. Yun ang aking golden moment. Ang paalala na ang aking laban ay hindi na lamang para sa aking sariling dangal. Dahan-dahan silang tumabi, binibigyan ako ng daan patungo sa mansyon. Pagpasok ko sa loob, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para palamigin ang tensyong naghihintay sa akin. Doon sa gitna ng sala, nakaupo si Gaspar at si Isabela, tila mga bagong hari at reyna ng isang gumuguhong kaharian. Anong ginagawa mo rito, Marcelat? Tanong ni Gaspar habang pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Wala ka ng karapatan sa pamamahay na ito. Maling-mali ka, kuya. Sagot ko habang inilalaapag ang aking bag sa mesa. Bago ang araw ng kasal, binago ko ang Articles of Incorporation ng kumpanya. Bilang CFO, may kapangyarihan akong maglagay ng veto clause sa lahat ng malalaking transaksyon. Ibig sabihin, bawat paglipat ng lupa na ginagawa ninyo ni Leandro ngayon ay walang bisa hanggat wala ang aking pisikal na pirma. You didn't marry a martyr, kuya. You betrayed a strategist. Nakita ko ang biglang pagputla ni Isabela. Tumayo siya at sinubukang lumapit sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Marcela, please isipin mo naman ang image ng pamilya. Don't touch me, Isabela. Ang aking boses ay parang isang hagupit ng latigo. At huwag mong gamitin ang salitang pamilya sa harap ko. Alam nating dalawa kung anong ginagawa mo sa opisina ni Gaspar kapag wala ako. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking dating kwarto, ngunit hinarang ako ng isang lalaking hindi ko inaasahang makikita rito, si Basilio Aguirre, ang kilalang prosecutor. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, tila binabasa ang bawat hibla ng aking plano. Attorney Aguirre, bati ko ng may kasamaang galang. Bati ko ng may Haciendera Alcantara. Tugon niya, ang kanyang boses ay malalim at baritono. Narito ako para imbestigahan ang mga reklamong isinampalaban sa iyo. Pero sa nakikita ko, mukhang may mas malalim na apoy na nagliliyab sa ilalim ng hasyenda na ito. Mag-ingat ka sa apoy, attorney. Babala ko sa kanya. Baka ikaw ang unang mapasok. Nang mag-isa na ako sa aking kwarto, pinatay ko ang ilaw at naupo sa tabi ng bintana. Ang gabi ay madilim, tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Ngunit ang aking pansin ay natuon sa silong ng mansyon. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang dalawang anino na naglalakad patungo sa dulo ng hardin, sina Gaspar at Isabela. May dalang isang maliit na kahon, si Gaspar, at ang paraan ng pagkilos nila ay puno ng pagmamadali at takot. Dahan-dahan silang pumasok sa lumang bodega, ang lugar kung saan huling nakitang buhay ang aking ama. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano ang itinatago nila sa gitna ng kadiliman? Anong sikreto ang sapat na mahalaga para itaya nila ang huling hibla ng kanilang dangal? Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinawagan si Salvadora. Salvadora, ang Trojan horse ay nasa loob na ng bodega. Handa na ba ang mga camera? Ang amoy ng luma at nasunog na asukal ay tila nanunuot sa aking mga pandama habang dahan-dahan akong humahakbang sa loob ng lumang bodega. Ito ang lugar kung saan huminto ang mundo para sa aming pamilya. 13 taon na ang nakalilipas.
Ang bawat anino sa pader na likha ng malamlam na liwanag ng buwan na dumadaan sa mga butas ng bubong ay tila mga kaluluwang pilit na bumubulong ng katotohanan. Sa isang sulok nakita ko sina Gaspar at Isabela. Ang liwanag mula sa flashlight ng cellphone ni Gaspar ay tumatama sa isang tumpok ng mga lumang dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, isang malinaw na senyales ng takot na pilit niyang itinatago. Bilisan mo, Gaspar. Ang boses ni Isabela ay parang bulong ng isang ahas malamig at mapang-utos. Sunugin mo na ang mga iyan bago pa mahanap ni Marcela ang koneksyon. Kapag nakita niya ang pirma mo sa insurance claim na iyon, hinding-hindi ka na makakalabas ng kulungan. Pero Isabela, si Papa. Nandito siya nung gabing iyon, nanginginig ang boses ni Gaspar. Akala ko ay aksidente lang ang lahat. Hindi ko alam na ginamit niyo ako para pagtakpan ng isang krimen. Wala na tayong oras para sa konsensya mo. Bulyaw ni Isabela ng mahina, pero matalim, do it now, nanatili akong nakatago sa likod ng malalaking sako ng asukal. Pinanood ko ang paglabas ng usok mula sa isang maliit na lata, kung saan sinimulan ni Gaspar na sunugin ang mga papel. Ang bawat ningas ng apoy ay tila isang paglapastangan sa alaala ng aming ama. Nang marinig ko ang kanilang mga paalis na hakbang, mabilis akong lumabas mula sa aking pinagtataguan. Hindi ko pinansin ang init. Gamit ang isang basang tela, mabilis kong inapula ang maliit na apoy sa loob ng lata. Karamihan sa mga papel ay abo na, ngunit may isang maliit na bahagi na hindi tuluyang nalamon, isang piraso ng dokumentong may pirma ni Gaspar at ang selyo ng De Fierro Group. Ngunit hindi ito ang pinakamahalagang bagay na nahanap ko sa gabing iyon. Lumingon ako sa dulo ng bodega sa likod ng isang lumang estatwa ng Birheng Maria na natabunan na ng alikabok at sapot ng gagamba. Naalala ko ang sinabi sa akin sa voice message. Dahan-dahan kong inabot ang likurang bahagi ng estatwa. Doon sa isang maliit at lihim na puwang, naramdaman ko ang isang matigas at balat na bagay. Ito ang libreta ng dasal ni Papa. Ang balat nito ay luma na at ang bango ng lumang papel ay humahalo sa amoy ng bodega. Pagbukas ko sa unang pahina, nakita ko ang maayos na sulat kamay ni Don Teodoro. Ngunit hindi ito mga simpleng dasal. Ang bawat titik na may salungguhit, ang bawat numerong nakasulat sa gilid ng mga berso ay isang lihim na code, isang sistema ng accounting na siya mismo ang nagturo sa akin noong bata pa ako. Habang binabasa ko ang mga mensahe sa gitna ng kadiliman ng aking puso, ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. 14 ng Marso. Nadiskubre ko ang anomalya sa mga titulo. Si Eulalia ay gumagamit ng mga peking NGO para kamkamin ang lupa ng mga magsasaka. Hinarap ko siya, ngunit binalaan niya ako. Kung mamamatay ako, hanapin mo ang orihinal na titulo sa ilalim ng pundasyon ng lumang gilingan. Napatigil ako sa paghinga nang mabasa ko ang huling bahagi. Hindi aksidente ang usok na nararamdaman ko ngayon. Sinadya nilang ikulong ako rito. Gaspar, patawarin mo ako kung hindi kita nailigtas sa impluwensya nila. Marcela, ikaw ang huling pag-asa ng hasyenda. Ang mga luha na matagal kong ipinagkait sa aking sarili ay dahan-dahang pumatak sa pahina ng libreta. Isang patak ng pait para sa aming ama at isang dambuhalang galit para sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Ang sunog na pumatay sa kanya ay hindi lamang isang trahedya. Ito ay isang execution na pinlano ni Doña Eulalia at tinulungan ng pananahimik ng aking sariling kapatid. Isinara ko ang libreta ng may matinding pinalidad. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi na muling magiging kahinaan. Gagamitin ko itong gasolina para sunugin ang bawat kasinungalingang itinayo nila sa loob ng 13 taon. Lumabas ako ng bodega nang hindi lumilingon. Sa labas naghihintay ang malamig na simoy ng hangin ng madaling araw. Nakita ko si Basilio Aguirre na nakasandal sa kanyang sasakyan. Sa malayo ang kanyang sigarilyo ay nagbibigay ng maliit na liwanag sa dilim. Nahanap mo ba ang hinahanap mo, Marcela? Ang tanong niya nang makalapit ako. Tiningnan ko siya ng may matalas at malamig na paningin. Inabot ko sa kanya ang libreta, ngunit bago niya ito mahawakan, binawi ko ito. Attorney, sa mundong ito, may mga dasal na hindi para sa langit. Sabi ko, ang aking boses ay matatag at puno ng panganib. Ang dasal na ito ay para sa paghuhusga at sisiguraduhin kong bawat isa sa kanila ay luluhod sa harap ng katotohanan. Hindi sumagot si Basilio, ngunit nakita ko ang paghanga at pagkilala sa kanyang mga mata. Alam niya at alam ko na ang Marcela na pumasok sa bodegang iyon ay hindi na ang Marcela na lumabas. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa dugo.
Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang butil ng buhangin sa loob ng isang hourglass na ako mismo ang bumitak. Hindi sapat ang katarungan, kailangan ko ng paghuhukom. Sa loob ng aking opisina sa hasyenda, ang malamlam na liwanag ng desk lamp ang tanging nagbibigay ng anyo sa aking mukha habang tinititigan ko ang mga papeles ng Valderrama Logistics. Natagpuan ko ang butas isang overextended na loan na nakasandal sa inaasahang kontrata mula sa gobyerno. Isang maling galaw at guguho ang buong tore ni Leandro. Bumukas ang pinto nang walang katok. Pumasok si Gaspar, ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang anino ay tila mas mabigat kaysa sa kanyang sarili. Lumapit siya sa akin akmang hahawak sa aking balikat, ngunit mabilis akong umiwas. Ang espasyo sa pagitan naming dalawa ay hindi na lamang hangin. Ito ay isang bangin na puno ng abo. Marcela, patawarin mo ako. I was trapped. Sinubukan kong iligtas ang kumpanya. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsisisi, na wala ng puwang sa aking puso. Huwag mong itapon sa akin ang basurang iyan, Gaspar. Malamig kong pinuputol ang kanyang sasabihin. Ang pagsisisi ay para sa mga mahihina. Kung gusto mong bumawi, huwag kang umiyak sa harap ko. Bumalik ka kay Isabela. Make her believe na takot ka pa rin, na kontrolado ka pa rin niya. You will be my ears and my eyes inside their circle. You are my Trojan horse now. Pero Marcela, she's pregnant. Baka saktan nila ang bata ito. Ang kanyang pag-aalinlangan ay tila isang insulto sa aking talino. Huwag kang maging mangmang, Gaspar. Ang tanging mahalaga kay Isabela ay ang kapangyarihan, hindi ang batang sinasabi niya. Tugon ko habang iniaabot sa kanya ang isang maliit na recording device. Gawin mo ang trabaho mo o panoorin mo akong sunugin ang lahat ng natitira sa pangalan mo. Nang makaalis si Gaspar, sinimulan ko ang susunod na hakbang. Gamit ang isang anonymous na account, nagpadala ako ng isang serye ng mga larawan at dokumento sa cellphone ni Isabela, mga ebidensya ng lihim na pakikipagtagpo ni Leandro sa anak ng isang makapangyarihang politiko sa Maynila. Alam ko ang laso ng selos. Ito ay mas mabilis pumatay kaysa sa anumang armas. Hindi nagtagal, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng sigawan mula sa kabilang bahagi ng mansyon. Mula sa aking beranda, pinanood ko ang pag-aaway ni Leandro at Isabela. Ang kanilang mga tinig ay tila mga asong nag-aagawan sa isang buto. Si Leandro, na laging maingat sa kanyang image, ay nagbumukhang desperado habang pilit na nagpapaliwanag. Si Isabela naman ay tila isang sugatang hayop, itinatapon ang lahat ng gamit na mahawakan niya. Ang kanilang pagkakaisa ay isang marupok na ilusyon na binuo sa kasakiman. Isang pitik ko lang at nagsimula na silang magsakmalan. Ito ang Quicam na hinahanap ko, ang makitang wasakin ng mga traidor ang isa't isa. Kinabukasan, sa isang bidding para sa pinakamalaking infrastructure project sa Iloilo, dumating si Leandro na puno ng kumpiyansa. Akala niya ay nasa kanya na ang lahat ng alas dahil sa suporta ni Doña Eulalia at sa mga bayarang opisyal na hawak ni Pilar Benavides. Ngunit nang buksan ang mga envelope, ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapagmataas tungo sa isang matinding pagkagulantang. Ang kumpanya ni Leandro ay disqualified. Isang whistleblower ang nagsumite ng mga dokumento na nagpapatunay na ang Valderrama Logistics ay sangkot sa money laundering at may mga nakabinbing kaso sa ibang probinsya. Ang kontrata ay napunta sa isang kooperatiba ng mga maliliit na negosyante, isang kooperatiba na palihim kong tinustusan sa tulong ni Salvadora. Nakita ko si Leandro na mabilis na lumabas ng boardroom, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis. Ito ang kanyang unang pagkatalo, ang unang bitak sa kanyang perpektong mundo. Hinarap ko siya sa koridor, ang aking mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng awtoridad. Ito pa lang ang simula, Leandro, bulong ko habang nilalampasan siya. Bawat sentimong ninakaw mo, babawiin ko ng may kasamang interes. Ngunit ang aking maliit na tagumpay ay agad na napalitan ng isang malamig na panganib. Pagbalik ko sa hacienda, nakita ko si Doña Eulalia na nakatayo sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mukha ay tila isang rebulto ng kamatayan. Sa tabi niya ay si Pilar na may hawak na isang itim na folder. Masyado kang nagiging malikot, Marcela. Ang boses ng matanda ay parang kaliskis ng ahas na kumakaladkad sa sahig. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo? Masyado kang nakatuon sa paghihiganti, nakalimutan mo ang pinakamahalagang bagay. Inilabas ni Pilar ang isang litrato mula sa folder.
Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay litrato ng anak ni Gaspar, ang 10 taong gulang kong pamangkin, na naglalakad palabas ng kanyang paaralan, kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Ang bata ay inosente. Pagpapatuloy ni Doña Eulalia ang kanyang mga mata, ay walang kahit anong bakas ng awa. Pero sa mundong ito, ang inosente ang unang nagbabayad para sa kasalanan ng mga matatalino. Kung gusto mong makita ang iyong pamangkin, na lumaking buo, ibigay mo sa akin ang libreta ng dasal ng iyong ama bago lumubog ang araw bukas. Tumalikod sila at iniwan akong nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa akin. Ang banta ay malinaw, ang aking digmaan ay hindi na lamang limitado sa mga papeles at pera. Ngayon ang bawat galaw ko ay may katumbas na buhay. Ang litrato ng aking pamangkin na hawak ni Doña Eulalia ay tila isang baga na nakapaso sa aking palad, ngunit hindi ako nagpakita ng kahit anong panginginig. Ang takot ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa mga oras na ito. Habang pinapanood ko ang kanilang pag-alis, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso na tila isang tambol ng digmaan. Ngunit sa halip na sumuko ang bawat selula sa aking katawan, ay naghanda para sa isang ganti na hindi nila malilimutan. Hindi alam ni Doña Eulalia na bago pa man niya ilabas ang banta, na ipadala ko na ang koordinasyon sa mga tauhan ni Salvadora upang bantayan ang bata. Ang aking katahimikan ay hindi tanda ng pagkapit sa patalim, kundi isang senyales na ang bitag ay handa na. Kinabukasan, ang mainit na sikat ng araw ay tumatama sa fasad ng munisipyo ng Iloilo, kung saan nagpatawag ng isang engrandeng press conference si Pilar Benavides. Ang layunin nila ay malinaw ang tuluyan nang ilibing ang aking pangalan sa harap ng buong bansa. 12-dosenang mga reporter ang naghihintay, kasama si Doña Remedios, na abala sa pag-aayos ng kanyang anggulo para sa kanyang susunod na viral video. Ito na ang katapusan ni Marcela Alcantara, bulong ni Pilar habang inaayos ang mikropono. Today we will show the world the true face of a thief. Tumayo ako sa gilid, suot ang isang puting terno na tila isang hamon sa lahat ng dumi na ibinabato nila sa akin. Nang magsimulang magsalita si Pilar, inilabas niya ang mga peking affidavit na nagsasabing ako ang nag-utos na ilipat ang pondo. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na sumusubok na bulagin ako, at ang mga tanong ng media ay parang mga palaso na puno ng lason. Attorney Benavides, totoo bang may mga testigo kayo laban kay Miss Alcantara? Tanong ng isang reporter. Yes, we have everyone who suffered because of her greed. Sagot ni Pilar ng may mapait na ngiti. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, ang malaking pinto ng hall ay bumukas ng malakas. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito ang mga pulis at hindi rin ito ang mga bayarang testigo ni Doña Eulalia. Pumasok si Mang Teroy, kasunod ang 600 manggagawa ng Hacienda Alcantara. Ang kanilang mga damit ay may bahid ng lupa, ang kanilang mga balat ay sunog sa araw, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Hinarangan nila ang mga reporter, bumubuo ng isang pader sa paligid ko. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na maliit na piraso ng papel, ang kanilang mga payslip, at ang mga resibo ng tulong na personal kong iniabot sa kanila noong gabi ng bagyo. Hindi magnanakaw ang aming amo. Ang sigaw ni Mang Teroy ay yumanig sa buong silid. Si Marcela ang bumuhat sa amin habang ang mga Valderrama at De Fierro ay nagtatago sa kanilang mga mansyon. Heto ang mga ebidensya na siya ang nagpakain sa amin noong wala kaming matakbuhan. Ito ang aking golden moment. Ang makita ang mga taong itinuturing nilang maliit na tumatayo para sa katarungan. Ang bawat flash ng camera na kanina ay parang banta ngayon ay nagsisilbing saksi sa kanilang katapatan. Nakita ko ang pagkaputla ni Pilar at ang pagbagsak ng cellphone ni Doña Remedios habang ang kanyang live stream ay napupuno ng mga komento ng pagsuporta para sa akin. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Humakbang ako pasulong bitbit ang isang folder na naglalaman ng mga audit report na binuo namin ni Salvadora. Attorney Benavides, kung gusto mo ng katotohanan, heto, ang mga dokumentong nagpapatunay na ang Valderrama Logistics ang tumanggap ng 80 milyong piso na dapat ay para sa mga manggagawang ito. Ang boses ko ay malamig at malinaw, tila isang hatol mula sa langit. Ang bawat shell company na ginamit ni Leandro at Isabela
ay nakatala rito. At ang perang sinasabi ninyong ninakaw ko, narito ang patunay na ginamit iyon para sa piyansa ko, perang galing sa pawis at dugo ng mga manggagawang ito na mas marangal pa kaysa sa inyong lahat. Pamapat aguan at tata. Ang kaguluhan sa press conference ay naging isang landslide para sa panig ng katotohanan. Ang mga reporter na kanina ay umaatake sa akin ay nagsimula ng palibutan sina Pilar at Leandro na desperadong tumakas mula sa mga tanong. Ang kahihiyan na binuo nila para sa akin ay bumalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Ngunit habang ang lahat ay abala sa kaguluhan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan ko ito, ang aking hininga ay tila tumigil. Ito ay isang CCTV footage mula 13 taon na ang nakalilipas ang gabi ng sunog sa bodega. Sa malabong video nakita ko ang aking ama, si Don Teodoro, na pilit na binubuksan ang pinto ng bodega habang ang usok ay unti-unting lumalamon sa paligid. At sa labas ng pinto nakita ko ang isang anino na humahawak sa trangka, sinisiguradong hindi makakalabas ang aking ama. Nang dahan-dahang humarap ang anino sa camera, bago ito tuluyang tumakas ang aking puso, ay tila naging isang piraso ng yelo. Ang mukhang nakita ko ay hindi kay Doña Eulalia at hindi rin kay Leandro. Ito ay ang mukha ng aking ina, si Doña Consuelo. Ang mix bawat pixel sa screen ng aking cellphone ay tila isang butil ng asupre na sumusulasok sa aking lalamunan. Paulit-ulit kong pinapanood ang 10 segundong iyon, ang pamilyar na hubog ng likod ng aking ina, ang paraan ng pag-angat ng kanyang kamay upang itulak ang trangka ng bodega, at ang kanyang mabilis na pagtalikod habang ang usok ay nagsisimulang lumabas sa mga siwang ng pinto. Sa loob ng 13 taon, ang aking ina ay nagbalat kayo bilang isang biyudang wasak ang puso, isang biktima ng tadhana na kailangan kong kalingain. Ngunit ang katotohanan ay mas masahol pa sa kamatayan. Ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay ang kumuha sa buhay ng lalaking pinakaminahal ko. Hindi ako sumigaw. Walang luhang pumatay sa init ng aking galit. Sa halip, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na tila yelo na bumabalot sa aking puso. Ang aking rational na isip, ang bahagi ng aking pagkatao na sanay sa pag-analisa ng mga numero at panganib, ay nagsimulang mag-organisa. Kung ang aking pamilya ay isang bahay na puno ng mga anay, hindi sapat na linisin ito. Kailangan ko itong sunugin hanggang sa pundasyon. Naglalakad ako sa pasilyo ng mansyon nang makatagpo ko si Basilio Aguirre. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mga braso ay nakahalokip-kip at ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng aking kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhang ito, siya lamang ang taong hindi tumitingin sa akin nang may awa, kundi nang may mataas na antas ng respeto. "You look different, Marcela," pansin ni Basilio. Ang kanyang baritonong boses ay nagbigay ng panandali ang kapanatagan sa aking isipan. Para kang isang sundalo na handa ng sumabog, pero ang mitya mo ay gawa sa yelo. "I don't need a savior, Attorney Pa." Sagot ko habang nilalampasan siya. Ang aking mga hakbang ay matatag at walang pag-aalinlangan. "I need a witness. Bukas sa stockholders meeting, gusto kong nandoon ka. Hindi bilang abogado ko, kundi bilang kinatawan ng katarungan na matagal nang ipinagkait sa Hacienda Alcantara." Sandaling humawak si Basilio sa aking braso, isang banayad na pagdampi na naghatid ng kakaibang kuryente sa aking balat. Ang kanyang init ay kabaligtaran ng aking lamig. "Nandun ako, Marcela. Kahit anong mangyari." Hindi ako sumagot, ngunit sapat na ang tingin na ipinalitan namin. Ang kilig na naramdaman ko ay hindi mula sa mabulaklak na salita, kundi sa katiyakan na may isang taong nakakaunawa sa bigat ng aking dala nang hindi ako kinakaawaan. Pagpasok ko sa aking silid, nakita ko si Salvadora na naghihintay. Nakaupo siya sa dilim, ang liwanag lamang ng kanyang tablet ang tumatama sa kanyang matalas na mukha. "The final move is ready, Marcela," bulong ni Salvadora. "Doña Eulalia is desperate. She's moving the remaining assets of the De Fierro Group to a Swiss account tonight. She thinks she can run, pero hindi niya alam na ang bawat transaction ay naka-flag na sa AMLC dahil sa dokumentong ibinigay mo. Let her think she's winning," tugon ko habang nag-aayos ng aking gamit. Gusto kong ang pagbagsak niya ay maging isang pampublikong tontonan. At ang aking ina, gusto kong siya ang huling makakita sa guho ng imperyong itinayo niya sa ibabaw ng bangkay ni Papa. Kumuha ako ng isang simpleng puting barong style na dress.
Ito ang isusuot ko bukas. Walang alahas, walang palamuti. Ang tanging dala ko ay ang katotohanan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang bumukas ang aking pinto ng marahas. Pumasok si Leandro, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay balot ng desperasyon at puot. May hawak siyang baril, ang dulo nito ay nanginginig habang nakatutok sa akin. "You ruined everything, Marcela," sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Ang kumpanya ko, ang pangalan ko, kinuha mo ang lahat. Kung hindi ka mapupunta sa akin, walang makikinabang sa lupaing ito." Tumingin ako sa baril, pagkatapos ay muli sa kanyang mga mata. Wala akong naramdamang takot. Ang makita ang lalaking dati kong minahal sa ganitong kalagayan ay nagdulot lamang sa akin ng matinding pagkadiri. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa kanya, ang aking mukha ay nananatiling kalmado na tila hindi ako nakatitig sa dulo ng kamatayan. "Put down the gun." Leandro's ang aking boses ay malamig at puno ng panghahamak. "You're already dead. You just haven't stopped breathing yet. Do you really think shooting me will solve your debts? Do you think the De Fieros will protect you once I'm gone? You're just a sacrificial lamb and you're too stupid to realize it." "Shut up, manahimik ka." Bulyaw niya, ngunit nakita ko ang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Ang kanyang kamay na may hawak ng baril ay lalong nanginig. "Go ahead, pull the trigger," hamon ko sa kanya habang ang aking dibdib ay idinidikit ko sa dulo ng baril. "Pero siguraduhin mong patay ako sa unang putok. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ang impyernong mararanasan mo sa kulungan ay magmumukhang paraiso kumpara sa gagawin ko sa iyo." Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga at ang pag-atras ng kanyang mga hakbang ang tanging maririnig sa loob ng kwarto. Sa isang iglap, tila nawalan siya ng lakas. Ang baril ay dahan-dahang bumaba, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng pagkatalo. "Mabubulok ka sa sarili mong galit, Marcela." Bulong niya bago tumakbo palabas ng kwarto. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng silid, ang aking puso ay tumitibok ng regular. Hindi ako natinag. Kinuha ko ang aking cellphone at nagpadala ng isang mensahe kay Salvadora. "The bait is taken. Prepare the authorities. Tomorrow is the harvest." Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng ballroom ng Grand Hotel ay tila isang kalkuladong tunog ng paghuhukom. Ang liwanag ng mga dambuhalang kristal na chandelier sa itaas ay sumasalamin sa aking suot na puting barong dress, isang kulay ng paglilinis, isang kulay ng huling pamamaalam. Sa loob ng silid na ito, nagtitipon ang mga makapangyarihang pangalan ng Iloilo at Maynila. Ang mga taong sanay na bumili ng dangal gamit ang mga pirma at tseke. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Doña Eulalia de Fiero, na tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono ng mga kasinungalingan. Katabi niya si Pilar Benavides, na abala sa pag-aayos ng mga dokumento, at sa gilid ay si Leandro, na bagaman mukhang balisa, ay pilit pa ring nagpapakita ng awtoridad. Nang makita nila ang aking pagpasok, ang bulungan ng mga stockholders ay tila isang hangin na biglang lumamig. "Marcela Alcantara." Ang boses ni Doña Eulalia ay umalingaw-ngaw sa sound system, puno ng panghahamak. "Masyado kang matapang para magpakita pa rito pagkatapos ng kahihiyang idinulot mo sa iyong pamilya. Guards, pakilabas ang babaeng ito. Wala na siyang karapatan sa pagpupulong na ito dahil sa kanyang pagkakatanggal bilang CFO." Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng pasilyo, ang aking mga kamay ay magkasalikop sa harap at ang aking mukha ay tila isang maskarang gawa sa matigas na yelo. Ang katahimikang ito ang aking pinakamabisang sandata. Hinahayaan ko silang malunod sa sarili nilang ingay. "Attorney Benavides." Tawag ko, ang aking boses ay malinaw at walang kahit anong panginginig. "Bago mo ako palayasin, pakibasa muna sa harap ng lahat ang petsa ng huling board resolution na nilagdaan ko bago ang araw ng aking naudlot na kasal." Nagpalitan ng tingin sina Pilar at Doña Eulalia. Saka ba binuksan ni Pilar ang folder at binasa ang dokumento. "Ika-15 ng Marso, May. Bakit, anong kinalaman nito? Basahin mo ang clause 4, Pilar." Utos ko habang dahan-dahan akong humahakbang patungo sa entablado. Habang binabasa ni Pilar ang nakasulat, nakita ko ang dahan-dahang pagpula ng kanyang mukha hanggang sa maging maputla ito. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, dahilan upang ang papel ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkuskos. Ang lahat ng kapangyarihan ng Board of Directors na magbenta o maglipat ng ari-arian ng Hacienda Alcantara ay suspendido
hanggat hindi nakakamit ang 75% vote mula sa lahat ng rehistradong manggagawa na may beneficiary shares. Bulong ni Pilar na sapat na para marinig ng mga nasa unahan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa ballroom. Ang mga stockholders ay nagsimulang mag-usap-usap ng mabilis. Tumingin ako kay Doña Eulalia na ngayon ay nakatitig sa akin ng may nanlilisik na mga mata. "You're bluffing, Marcela ko," sigaw ni Leandro habang tumatayo at hinahampas ang mesa. Walang ganong shares ang mga manggagawa. Sila ay mga trabahador lang. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang 600 manggagawa ng hasyenda sa pangunguna ni Mang Teroy. Hindi sila nakasuot ng tuxedo o gown, kundi ang kanilang mga pinakamalinis na kamisetang pambukid. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na dokumento, isang sertipiko ng pagmamay-ari na lihim kong ipinamahagi bago pa man ako pusasan sa simbahan. Kami ang may-ari ng lupang ito. Ang boses ni Mang Teroy ay matatag at puno ng dangal, at hindi namin pinahihintulutan ang pagbebenta ng hasyenda sa mga de Fierro. Ang kaguluhan ay nagsimulang sumiklab. Si Doña Eulalia ay nagmukhang isang desperadong matanda habang pilit na inuutusan ng mga security na itaboy ang mga manggagawa, ngunit walang gumalaw. Ang bawat kamera ng media na naroon ay nakatutok na sa kanya, kumukuha ng bawat hiblang kanyang pagkapahiya. Ngunit hindi pa ako tapos. Lumingon ako sa gilid ng entablado at tumango. Lumabas si Gaspar, bitbit ang isang lumang itim na kahon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ngunit may determinasyon na ngayon ang kanyang mga hakbang. "Patawarin mo ako, Marcela," sabi ni Gaspar sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit umaalingaw-ngaw. Inutusan ako ni Isabela na sunugin ang mga ito, pero hindi ko kaya. Heto ang mga orihinal na titulo ng lupa na ninakaw ni Doña Eulalia, 13 taon na ang nakalilipas. At heto rin ang recording ng pag-uusap ni Leandro at Isabela tungkol sa paglalagay ng 80 milyong piso sa mga shell companies. Inihulog ni Gaspar ang mga dokumento sa mesa. Kasunod nito, ang audio recording ay pinatugtog sa buong ballroom. Ang boses ni Leandro na nagyayabang tungkol sa pagkaka-frame sa akin at ang boses ni Isabela na tumatawa habang binabalak ang pagkuha sa hasyenda ay narinig ng lahat. Ang catharsis ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa ballroom. Nakita ko si Isabela na sumisigaw at sinasabunutan si Leandro, pilit na isinisisi ang lahat sa kanya. Si Leandro naman ay tila isang basang sisiw na hindi malaman kung saan titingin. Si Pilar Benavides ay dahan-dahang umaatras, pilit na nagtatago sa likod ng mga kortina, ngunit hinarang siya ng mga pulis na pumasok sa silid. Doña Eulalia de Fierro, Leandro Valderrama, Isabela de la Cruz at Pilar Benavides Cayo ay inaresto sa kasong plunder, falsification of documents at money laundering. Ang boses ng pulis ay nagtapos sa kaguluhan. Habang pinopusasan sila, lumapit ako kay Doña Eulalia. Tumingin ako sa kanyang mga mata, ang mga matang dating puno ng takot na idinudulot sa iba ngayon ay puno ng kawalan. "Ang bawat barya na ninakaw mo sa mga taong ito ay babayaran mo sa loob ng rehas." Bulong ko sa kanya, ang aking boses ay malamig at puno ng pinalidad. Ngunit bago pa man sila tuluyang mailabas, isang matandang lalaki na dating accountant ng mga de Fierro ang humarap sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may iniabot siyang isang maliit at lumang cassette tape. "Ma'am Marcela, may isang bagay pa kayong dapat malaman tungkol sa gabing namatay ang tatay ninyo," bulong ng matanda. "Ang nanay niyo ang nagsara ng pinto. Totoo iyon, pero hindi niya iyon ginawa dahil gusto niya. Ang asawa ni Doña Eulalia, si Don Severino, siya ang may utos. At ang nanay niyo, pinagbantaan niya ang buhay niyo ni Gaspar nung mga bata pa kayo. Isang sakripisyo ang ginawa niya, ma'am. Isang masakit na sakripisyo." Naramdaman ko ang isang matinding panginginig sa aking buong pagkatao. Ang katotohanan ay muling nagbago ng anyo. Ang aking ina na itinuring ko ng kaaway ay naging isang biktima rin ng sistemang ito. Sino ang nag-utos ng lahat ng ito? Tanong ko, ang aking tinig ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Hindi lang si Doña Eulalia," sagot ng matanda, habang nakaturo sa anino sa dulo ng ballroom. "May isa pang taong nakatayo sa likod ng lahat ng ito sa loob ng 20 taon. Ang taong hindi niyo kailanman pinagdudahan." Lumingon ako sa dulo ng silid kung saan ang anino ay dahan-dahang gumalaw patungo sa liwanag.
Ang aking puso ay tumibok nang napakabilis nang makilala ko ang tindig ng taong iyon. Ang bawat ingay ng paghila ng mga posas at ang sigawan ng mga nagkakagulong stockholders ay tila naging isang malabong tunog sa aking pandinig, habang ang aking paningin ay natuon lamang sa dulo ng ballroom. Mula sa likod ng makapal na kurtinang pelos isang lalaki ang dahan-dahang humakbang patungo sa liwanag. Ang kanyang boses ay tila isang kalawang na bakal na kumakaladkad sa semento tuyo at puno ng awtoridad na hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Masyado kang naging mahusay sa paglalaro, Marcela. Ipinamalas mo ang talino na ako mismo ang humubog sa iyong ama saad ng matanda habang dahan-dahang lumalapit hawak ang isang tungkod na yari sa pilak. Naramdaman ko ang lamig na gumagapang sa aking likuran. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay ang taong matagal nang idineklarang patay 10 taon na ang nakalilipas. Siya ang tunay na arkitekto ng Hacienda de Fierro, ang asawa ni Doña Eulalia, na akala ng lahat ay pumanaw na dahil sa sakit. Si Don Severino de Fierro. Severino, pabulong na tawag ni Doña Eulalia, ang kanyang boses ay puno ng takot at hindi makapaniwalang pagkagulat habang pilit siyang hinihila ng mga pulis. Manahimik ka, Eulalia. Masyado kang naging pabaya. Hinayaan mong sirain ng isang bata ang lahat ng pinaghirapan ko sa dilim. Malamig na tugon ni Don Severino, hindi man lamang tinitingnan ng kanyang asawa. Tumayo ako nang matuwid ang aking mga balikat, ay hindi man lamang bumagsak sa harap ng dambuhalang ito. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga matang walang bakas ng konsensya, tanging ang pagkagutom sa kapangyarihan ang nananatili. So ang patay ay bumangon para iligtas ang kanyang gumuguhong kaharian. Ang aking boses ay puno ng mabilog na panghahamak. Don Severino, akala mo ba ay matatakot mo ako dahil bumalik ka mula sa hukay? You're just another piece of trash that needs to be collected. Isang tuyong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. You have your father's spirit but you lack his weakness. Teodoro was too soft. He chose his workers over my partnership. At ang nanay mo, si Consuelo, ginawa niya ang kailangan niyang gawin para manatili kayong buhay. She didn't close that door because she hated your father, Marcela. She closed it because I told her that if Teodoro survived that fire, I would make sure you and Gaspar would be the ones burning next. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig sa aking buong pagkatao. Ang bawat piraso ng puzzle ay tuluyan ng nabuo. Ang aking ina ay namuhay sa ilalim ng isang dambuhalang takot. Sa loob ng 13 taon, tinitiis ang puot namin ni Gaspar upang masiguro lamang na humihinga pa kami. Ang sakripisyo niya ay mas malalim pa sa anumang sugat na naranasan ko. You're a monster, bulong ko, ang aking mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa aking gilid. I am a businessman, Marcela. At bilang isang businessman, alam ko kung kailan dapat putulin ang mga lugi, saad ni Don Severino, habang iniaabot ang isang dokumento kay Basilio Aguirre na nakatayo sa tabi ko. Attorney Aguirre, narito ang mga ebidensya na si Doña Eulalia Leandro at Isabela ay kumilos ng mag-isa. I have been in hiding watching them fail. I am the whistleblower that gave the AMLC the final tips. Lumingon ako kay Salvadora na nakatayo sa malayo. Nakita ko ang sakit at puot sa kanyang mga mata habang tinititigan ng kanyang ama, ang lalaking nagtakwil sa kanya, at ngayon ay ginagamit ang katarungan upang iligtas ang sarili nitong balat. Hindi mo magagawang maghugas ng kamay, Don Severino. Singit ni Basilio, ang kanyang boses ay matatag at puno ng babala. Ang bawat krimen na nangyari sa loob ng 20 taon ay may bakas ng iyong pangalan. Prove it, Attorney, hamon ng matanda, nang may mapait na ngiti. Lahat ng dokumentong nilagdaan ko ay sinunog na kasama ni Teodoro. Ang tanging natitira ay mga haka-haka ng isang patay na tao. Tumingin ako sa paligid ng ballroom. Nakita ko ang mga manggagawa na nakahanda pa ring lumaban. Nakita ko si Gaspar na umiiyak habang yakap ang kanyang sarili, at nakita ko ang aking ina na dahan-dahang pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng determinasyon na hindi ko kailanman nakita. Hindi lahat ng dokumento ay naging Abo Severino. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig, ngunit malinaw. Lumapit siya sa amin, hawak ang isang maliit na kwintas na may locket. Teodoro knew you would betray him. Noong gabing iyon, bago siya pumasok sa bodega, ibinigay niya sa akin ang microfilm na ito. It contains the original deeds and the proof of your secret bank accounts in Panama.
I kept it for 13 years, waiting for the moment that you would show your face again. Ang mukha ni Don Severino ay biglang nagbago. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng isang matinding takot. Sinubukan niyang abutin ang kwintas, ngunit mabilis siyang hinarang ni Basilio at ng mga pulis. The game is over, Don Severino. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa aking ina. Ang bawat buhay na kinuha mo, ang bawat pamilyang sinira mo sila, ang magiging saksi sa iyong pagbagsak. You thought you were the master architect, but you forgot one thing: you built your empire on a foundation of blood, and today that blood is calling for justice. Habang pinupusasan si Don Severino, nakita ko ang pagguho ng kanyang kapalaluan. Ang lalaking tila Diyos sa aming paningin, noong bata pa kami ay isa lamang matandang desperado na ngayon ay kinakaladkad palabas ng hotel. Naiwan kami sa gitna ng ballroom. Ang katahimikan ay tila isang malalim na paghinga pagkatapos ng isang mahabang takbo. Lumingon ako sa aking ina. Walang salitang lumabas sa aking mga labi, tanging isang mahigpit na yakap. Ang ibinigay ko sa kanya isang yakap na nagbubura sa 13 taon ng maling akala at puot. Patawarin mo ako, Marcela, bulong ni Doña Consuelo sa gitna ng kanyang paghagulgol. Tapos na tugon ko habang ang aking mga mata ay nakatitig sa dulo ng pasilyo kung saan ang liwanag ng umaga ay nagsisimulang sumilip. Ang Hacienda Alcantara ay malaya na. Ngunit sa kabila ng tagumpay naramdaman ko ang isang mahinang paghila sa aking kamay. Si Salvadora. Tinitigan niya ako ng matagal, ang kanyang mga mata ay puno ng isang huling babala. Huwag kang masyadong magdiwang, Marcel, at bulong ni Salvadora. Ang pagbagsak ng mga De Fierro ay mag-iiwan ng isang malaking butas sa ekonomiya ng Iloilo. Ang tunay na laban para sa kinabukasan ng mga manggagawa ay magsisimula pa lamang bukas. Handa ka na bang maging reyna ng mga guho? Tumingin ako sa labas sa malawak na bukiran na abot ng aking tanaw. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang pagbuo ng isang bagong mundo ay nangangailangan ng higit pa sa galit. Kailangan nito ng pag-asa. Ang sikat ng araw sa Iloilo ay tila mas banayad ngayong umaga, dahan-dahang hinahalikan ang malawak na lupain ng Hacienda Alcantara na tila isang hudyat ng pag-aani. Nakatayo ako sa balkonahe ng mansyon, suot ang isang payak na asul na lino na damit. Ang amoy ng sariwang lupa at ang tamis ng tubo ay humahalimuyak sa hangin, ang mga amoy na dati ay nagpapaalala sa akin ng utang at takot, ngunit ngayon ay simbolo na ng kalayaan. Wala na ang mga anino ng nakaraan sa bawat sulok ng bahay na ito. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga De Fierro. Si Don Severino at Doña Eulalia ay kasalukuyang naghihintay ng kanilang sentensya. Sa loob ng seldang dati ay pinangarap nilang pagkulungan sa akin. Si Leandro at Isabela naman ay tila mga asong naglalabuan sa loob ng kuta ng batas, pilit na isinisisi ang lahat sa isa't isa habang ang kanilang mga ari-arian ay isa-isang kinukumpiska ng gobyerno. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay unti-unti nang bumabalik sa kaban ng mga manggagawa. Narinig ko ang mahinang yabag ng mga paa sa aking likuran. Hindi ako lumingon, alam ko ang amoy ng tabako at mamahaling sabon na laging dala ni Basilio Aguirre. Huminto siya sa aking tabi, ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng kapanatagan. The cooperative papers are ready, Marcelan, saad ni Basilio. Ang kanyang baritonong boses ay may halong paghanga. Sa susunod na buwan, ang Hacienda Alcantara ay formal ng magiging pag-aari ng 600 pamilya. You didn't just save them, you made them their own masters. I merely returned what was rightfully theirs, Basilio, tugon ko, habang tinititigan ng mga manggagawang nagsisimula ng gumalaw sa malayo. Ang pagiging hasyendera ay isang titulong puno ng dugo. Mas gusto kong tawaging katuwang nila sa pag-unlad. Sandaling tumigil ang mundo nang maramdaman ko ang mainit na palad ni Basilio na dahan-dahang pumatong sa aking kamay na nakahawak sa rehas ng balkonahe. Ang kanyang ugnayan ay banayad, puno ng respeto at may pangako ng isang kinabukasan na hindi na kailangang dumaan sa mga lihim. Ang kilig na naramdaman ko ay hindi ang mabilis na tibok ng puso ng isang dalagita, kundi ang malalim na pagkilala ng isang babaeng nahanap ang kanyang katapat. What's next for you, Marcela? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may katapatan. Gusto kong itayo ang Don Teodoro Legal and Financial Center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa negosyo, sagot ko ng may determinasyon.
Gusto kong maging boses ng mga Marcela na hindi pa nakakahanap ng lakas para lumaban. Napatigil ang aming pag-uusap nang makita ko si Gaspar na naglalakad sa hardin kasama ang kanyang anak. Ang aking kapatid ay nakatakdang sumuko sa mga awtoridad bukas upang harapin ang kanyang mga pagkakamali sa pag-falsify ng dokumento. Bagaman masakit, alam ni Gaspar na ito ang tanging paraan para sa kanyang ganap na pagbabago. Tumingin siya sa akin at dahan-dahang tumango, isang tahimik na pagpapasalamat at paghingi ng tawad na tinanggap ko ng buong puso. Sa kabilang dako nakita ko si Doña Consuelo na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nagbabasa ng libro sa bata. Ang aking ina ay piniling mamuhay ng simple sa loob ng hasyenda, iniaalay ang kanyang natitirang panahon sa pagbawi sa mga taon ng kanyang pananahimik. Ang aming relasyon ay hindi perpekto, ngunit ang bawat hapunan na pinagsasaluhan namin ay puno ng mga katotohanang hindi na namin kinakatakutan. Bumaba ako sa hardin upang harapin ang mga manggagawa na naghihintay para sa inaugurasyon ng bagong paaralan sa loob ng hasyenda. Kinuha ko ang isang maliit na basket na naglalaman ng mga dye-ruibang. Ang mga ruibang na ito ay gupit mula sa aking lumang wedding gown. Ang telang dapat ay simbolo ng aking pagkabilanggo kay Leandro, ngayon ay gagamitin para buksan ang pintuan ng kaalaman para sa mga anak ng aking mga manggagawa. Sa bawat gunting ng tela, tila naririnig ko ang paglagutok ng mga tanikalang matagal na gumapos sa aking dangal. Ang bawat piraso ng puting sutla na nahuhulog sa lupa ay tila isang bahagi ng aking nakaraan na malaya ko nang iniiwan. Ang Hacienda Alcantara ay hindi na isang lupain ng mga amo at alipin. Sigaw ko sa harap ng lahat, ang aking boses ay matatag at puno ng pag-asa. Ito ay lupain ng mga pangarap na sabay-sabay nating itatanim at aanihin. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bukiran, isang tunog na mas matamis kaysa sa anumang kanta. Ang mga bata ay nagsimulang tumakbo, patungo sa paaralan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyas na nagkalat sa hangin. Sa dulo ng araw, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay, mula kahel tungo sa lila, nanatili akong nakatayo sa gitna ng gilingan. Ang Marcela na umiyak sa harap ng altar ay isa na lamang malabong alaala. Ang babaeng nakatayo rito ngayon ay ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Hindi ako nagwagi dahil napaluhod ko ang aking mga kaaway. Nagwagi ako dahil sa kabila ng lahat ng kanilang pagtataksil, hindi nila nagawang nakawin ang aking pagkatao. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit kapag ito ay dumating, ito ay tila isang baha na naglilinis sa bawat dumi ng kahapon. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa isang kasal, kundi sa isang paninindigan. Sapagkat sa huli, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mabuhay ng may dangal ningning at tunay na kapayapaan. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila isang ilog na dahan-dahang naglilinis sa bawat bakas ng putik na iniwan ng bagyo. Nakatayo ako sa harap ng Don Teodoro Alcantara Legal and Financial Center, isang gusaling yari sa puting bato, na nakatayo sa gitna ng bayan ng Miagao. Ang bawat sulok nito ay puno ng mga kababaihang naghahanap ng lakas, mga taong hindi na kailangang dumanas ng takot na naranasan ko sa tapat ng altar. Sa loob ng mga pader ng Bilibid at ng Correctional Institute for Women, ang mga anino ni na Don Severino, Doña Eulalia, Leandro at Isabela ay unti-unti nang nilalamon ng limot. Ang kanilang yaman ay naging mga kalsada, paaralan at ospital para sa mga taong dati ay tinatapakan nila. Ang kanilang karma ay hindi lamang ang rehas, kundi ang katotohanang ang mundong pilit nilang kinontrol ay masagana na ngayon nang wala sila. Nakatanggap ako ng sulat mula kay Gaspar kaninang umaga. Mula sa loob ng kulungan, ang kanyang mga salita ay hindi na puno ng mga dahilan, kundi ng pagtanggap. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang pagtuturo sa mga kapwa niya bilanggo at ang bawat liham niya para sa kanyang anak ay binabasa ko muna upang masigurong ang batang iyon ay lalaking alam ang pagkakaiba ng tunay na dangal sa huwad na kapangyarihan. Hindi ko pa siya ganap na napapatawad, ngunit ang galit sa aking puso ay napalitan na ng isang tahimik na pag-unawa. Pumasok si Basilio Aguirre sa aking opisina, dala ang 2 tasa ng kape. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, at ang kanyang ngiti ay tila isang dapit hapon na nagbibigay ng kapayapaan pagkatapos ng isang mahabang araw. Hindi kami nagmadali. Walang mga mabulaklak na pangako o engrandeng deklarasyon. Ang aming relasyon ay binuo sa mga gabing magkasama kaming nag-aaral ng mga kaso
at sa mga hapon na sabay kaming naglalakad sa gitna ng taniman ng tubo. Ang dami mo na namang natulungan ngayong araw, Marcela. Pansin ni Basilio habang iniaabot ang kape. Ang init ng tasa ay humahalo sa init ng kanyang tingin, isang tinging puno ng paghanga sa babaeng binuo ko mula sa sarili kong mga guho. Hindi ko sila tinutulungan, Basilio. Binibigyan ko lang sila ng sandata para tulungan ang kanilang sarili. Tugon ko ng may bahagyang ngiti. Lumingon ako sa bintana at nakita ko si Doña Consuelo na naglalakad sa labas karga ang kanyang apo. Ang aking ina ay hindi na ang reyna ng hasyenda. Siya na ngayon ang lola na marunong nang makinig sa bulong ng hangin. Ang aming pagkakasundo ay hindi isang biglaang himala, kundi isang proseso ng pagtatanim ng tiwala na araw-araw naming dinidiligan. Lumapit sa akin ang isang maliit na batang babae, anak ng isa sa aming mga manggagawa sa kooperatiba. Nahihiya siyang lumapit ngunit may ningning ang kanyang mga mata. Inabot niya sa akin ang isang bulaklak ng tubo, ang bulaklak ng pag-asa, na sumisimbolo sa tamis na nagmumula sa mahabang panahon ng paghihintay at pagtitiis. Para sa inyo po, Ma'am Marcela. Sabi po ni nanay kayo daw po ang nagturo sa amin na hindi kailangang yumuko kahit malakas ang hangin, pabulong na sabi ng bata. Hinawakan ko ang bulaklak at naramdaman ko ang isang matinding katuparan sa aking dibdib. Ang bawat hapdi ng posas, ang bawat patak ng ulan sa aking gown, at ang bawat kataksilan na dinalos ko, ay tila nagkaroon ng kahulugan sa sandaling ito. Humarap ako kay Basilio na naghihintay sa aking sagot sa kanyang tanong noong nakaraang buwan tungkol sa kung naniniwala pa ba ako sa mga panunumpa sa harap ng madla. Basilio, tawag ko sa kanya, ang aking boses ay puno ng kapayapaan. Hindi na ako naniniwala sa mga salitang sinasabi sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Naniniwala ako sa mga bagay na ginagawa ng isang tao kapag walang nakatingin. Naniniwala ako sa katarungang hindi sumisigaw at sa pag-ibig na marunong maghintay hanggang sa maging buo ang isang kaluluwa. Lumabas kami ng legal center at naglakad patungo sa malawak na bukiran. Ang hangin ay humihihip ng malakas, ngunit ang aking mga paa ay matatag na nakabaon sa lupa. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang prinsipe na magliligtas sa akin. Ito ay tungkol sa paghahanap sa sarili kong korona sa gitna ng putikan. Sa huli, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang makitang naghihirap ang mga kaaway, kundi ang mabuhay ng napakaningning na kahit ang kanilang mga anino ay hindi ka na kayang abutin. Ako si Marcela Alcantara at ang aking buhay ay hindi na isang trahedya. Ito ay isang pagtatagumpay.